May surprise twist ika nga sa kwento ng paggawa ng Nata de Coco. Panuorin natin kung sweet pa rin ang ending sa kwento ng dugyot na pagawaan. Isang reklamo ang nakarating sa tanggapan ng investigador. Isang sangkap daw kasi sa mga paborito nating pampalamig. Madumi ang pagawaan. Sa San Pedro, Laguna, matatagpuan ang naturang pagawaan, ang Jovial Food Products na gumagawa ng Nata de Coco. Sa mga nakuna ng investigador, kitang-kita ang kadugyutan ng naturang pagawaan. Nangingitim na pag-uon kung saan niluluto ang Nata de Coco. Hubad na trabahador, salaan na nalilimahit sa dumi. Ang packaging area mukhang maayos nga ang itsura ng mga gumagawa, pero sa mata ng mga operatiba ng munisipyo ng San Pedro, Laguna, papasa kaya sila? Hindi na ito pwede tolerate yung ganyan naman. Ang bira. Dalawang araw na niluto ng lokal na pamahalaan ng pag-operate sa dugyot na pagawaan ng Nata de Coco sa Biñan, Laguna. Pagdating sa lugar abay sarado ng pabrika. Ang dapat sana'y sorpresang inspeksyon, tila kami ang nasurpresa. Sa labas nito may naabutan pa kaming nakapaskil na under renovation. Bigo ang mga taga-munisipyo sa unang tangkang makapasok sa loob ng pabrika. Kaya naman naghanap sila ng iba pang kasanib puwersa. Nag-vote in ng iba't ibang departamento ng munisipyo. Initially, nagpunta yung mga taga-sanitary office natin, pero hindi sila pinapasok. Kaya tayo ay nag-organize ng joint inspection team and with the assistance of the police. Pero ang mga taga-pabrika nakipagmatigasan talaga. Hindi pa rin pinagbuksan ng pintuan ng mga operatiba. Aba! Hindi nga. Kaya nga, kasi kanina pa kami nandito. Di ba? Wala man lang umaharap sa amin. Ito, galing to sa munisipyo. Si ma'am, sa sanitation. Kanina pa, tawag ng tawag eh. Wala naman lumalabas dito. Sino ba lalo? Sino mga kausap dito? Hindi nga, kanina pa nga kami nandito. Sino nga harap dito? Kakausapin ko si Mr. Rojas o kaya si Mrs. Rojas. Kung papasokin mo na kami. Sige na para Sige na please. Lalong mahirap pag hindi mo pinatago. Ibig sabihin may pinatago. Nandiyan ba sila? Nandiyan ba? Ay, kausapin ko kahit sino sa Mr. Rojas. Mr. Rojas o kaya Mrs. Rojas. Kapansin-pansing ang pangalan ng pabrika sa isang malaking karatula at tinanggal na. Huwag muna ko na kasi malalo. Dito ako sa labas. Dito ako sa labas. Kasi lalong pangit kung hindi kayo magpapasok. Meron kayo Matapos ang ilang oras ng paghihintay, pinapasok na rin ang mga operatiba. Pero hindi nila pinayagang pumasok ang kamera ng investigador. Huwag po kayong mag-alala. Mayroon na po kaming mga kuha. Rewind surveillance video. Hindi naman yung totoo. Ano mo magpagapa dito? Nata. Maayos naman ito rito. Di nga. Ayon sa Business Permits and Licensing Office of BPLO ng San Pedro, may pangsamantalaw special permit naman para mag-operate ang Jovial Food Products. Actually, yung inissue nating permit sa Jovial ay conditional permit pa lang, no? Ang ibig sabihin nito, meron pang mga requirement na dapat silang i-comply dito sa ating tanggapan. Upon completing all the requirements, sila ay pwede nang ma-issuehan ng fully awarded permit o yung regular permit na tinatawag. Dagdag pa ng Health and Sanitation Department, nakatakda pa lang sanang isagawa ang inspeksyon sa pagawaan para tuluyang mabigyan ng permanenteng lisensya o regular permit para sa buong taon. Wala silang sanitary permit kasi nga po subject for inspection sila. After inspection, kung na-meet nila yung sanitary requirements, saka pa lang sila ma-issuehan. Pero dahil listo ang nagsumbong sa tanggapan ng investigador, booking agad ang baksak na kalagayan ng pagawaan sa sanitary order ng Environmental Sanitation Service ng San Pedro, Laguna. Malinaw sa report ng munisipyo ang mga paglabag ng kumpanya.
Yung pagpasok namin, yung una namin nakita yung lutuan. Then pumasok kami sa production area. Yung wala silang hand washing facility. Then yung toilet facilities, poor yung toilet facilities. Ano siya, maulin kasi nga kahoy yung ginagamit nila. Na dapat nga ang advice namin is LPG na lang ang gamitin para malinis. Ang recommendation namin after ng inspection ay immediate stoppage of their operation, then total renovation of the building. Sinubukan kunin ng investigador ang paliwanag na may-ari ng Jovial Food Products na si Eileen Rojas pero tumanggi na siyang humarap sa aming kamera. Agad ipinag-utos ng munisipyo ang pagpapasara sa Jovial Food Products kasabay ng utos ng pagsasayos ng buong pagawaan. Ang decision natin ay temporary closure for 30 days. Hindi muna sila makakapag-operate until talagang lahat ng mga findings ay makorek muna nila. Lahat ng mga corrective measures, lahat ng recommendations ng ating joint inspection team ay magawa nila. Kung hindi susunod ang kumpanya sa kondisyon ng munisipyo at magpatuloy sa kanilang operasyon, maaari silang sampahan ng kaso ng paglabag sa Sanitation Code of the Philippines. Violation of PD 856, known as Code on Sanitation of the Philippines. Then ang penalty nila, pwede silang makulong ng not exceeding 6 months or penalty of 1,000 or pareho. Sa mga pabrika ng anumang pagkain, hindi uubra ang DEDMA sa kalinisan at kaayusan ng inyong mga pagawaan. Dahil sa bawat pagpapabaya, maaaring kalusugan ng mga mamimili ang nakataya. Susunod, ting ting ting, I smell pating-ting. Ilang taxi na may mapanding lang daw na metro, ibubuking. Nakakabit sa radyo, tapos mayroong wire na galing doon sa metro, kukonekta rin nila ron. Pwede nilang ilagay sa paa, pwede sa may cambio, depende kung saan po nila gusto ilagay.